Magandang umaga sa inyo. Naririto kami ngayon sa EB Town Center dahil mayroon tayong mahalagang programa na inilunsad ng PLF Transgender Community in partnership with the City of San Jose del Monte, Bulacan. Tunghayan po natin ang kanilang mga objectives para po sa ikababuti ng kalusugan ng bawat San Joseño. Marami pong salamat. Si City Councilor Vanessa S. Roquero, na kumakatawan sa ikalawang distrito ng San Jose del Monte, Bulacan, ay naging isang malakas na tagapagtaguyod para sa TransHealth. Ang kanyang pangako sa pag-promote ng inclusive na mga patakaran sa pangangalagang pangkalusugan at pagsuporta sa mga marginalized na komunidad ay ginawa siyang isang pangunahing tauhan sa pagsusulong ng mga inisyatiba sa kalusugan ng transgender sa ating lungsod. Ang dedikasyon ni Konsehal Roquero sa paglikha ng mga ligtas na espasyo para sa mga trans individual at pagtiyak ng access sa dekalidad na pangangalagang pangkalusugan ay ganap na naaayon sa mga layunin ng seminar. Ang kanyang aktibong paglahok sa kaganapang ito ay binibigyang diin ang kahalagahan ng mga pinuno ng komunidad na nakikipagtulungan sa mga profesional sa pangangalagang pangkalusugan upang mapabuti ang kapakanan ng mga transgender na individual. Gusto lang namin magkaroon ng transgender-focused initiatives or programs tulad ng nangyari kanina na tinatanong po ni Ms. Shane na kung meron pa mga activity with transgender-focused programs. So sabi nga po ay wala. So isa sa mga unang-unang gusto namin nangyari ay magkaroon ng ganong klase ng programa. Bongga! Hindi sila napapa-continue sa graduation, tama ba? Hindi ganun din. So that's why I included sa education na ma-accept siya kung sila as trans and na walang discrimination because they have the right. They finished their studies, they graduated, some with flying colors, pero hindi sila accepted because hindi pa bukas ang mga isip. Mahaba lang yung buhok, pauuwiin, masakit mahirap para sa magulang, mahirap para sa estudyante. May trauma rin yan sa kapwa nila mga kaklase. Thank you. Bago itong ilalim ito ng pag-aralan sa medical profession, sa medicine. Also, there should be a commitment of specialists for transgender medical care. Sa programa namin sa social services, kahit pa paano, malagyan din namin ng fund yung mga activities na meron po yung ating LGBT group. And what we would like is, we can already convene the services, makapag-start naman na tayo kasi with the coordination of PLF, no? Yan ang next is implementation of the TransHealth services. Kailangan ingatan ang kalusugan dahil maraming pangarap yan maraming gustong gawin sa sarili nila, marami silang curious sa kanilang pag-isip. Kaya for me, since sila yung mga bata pa, guidance at saka referral din sa mga proper specialist. Salamat. Okay po. There is kind of chance sa Philippines, pinabali po namin yung iba't ibang tao, iba't ibang people in power, in positions of power because alam namin sila yung may kakayahan ng maging change makers at yung change na yun ay makatulong para sa mga transgender individuals sa iba't iba nating community. So, very appreciative po kami, very thankful po kami sa pag-attend ni Doktora sa mga ganito namin ganap, especially nararamdaman namin na pinapahalagahan niya yung community, yung transgender community. Ang masasabi ko sa pag-attend ni Consi Van or Dr. Vanessa, no, this ganitong klaseng session ay malaking tulong kasi mas mabilis namin siyang matatap, kumbaga, no? Makakahingi kami ng tulong at malalaman niya yung mga pangangailangan ng community.
especially sa transgender people. The group, the TFL, the Indigo, the Rainbow Waves, kung sino man, at saka ang Mariposa, at saka syempre ang CHO headed by Dr. Rosel Tolentino for this event na maging possible. And syempre yung ating venue, care of sa ating thank you so much for this venue, sa ating pong mga doctors na nandito. Napaka-fruitful and napaka-productive ng araw na ito. Nakaka-proud kasi naging part kami ng formulation na ating magiging soon na maipoprovide na services, health services para sa ating transgender community. And I just hope na this is not just the start, and we will continue this advocacy para ma-implement, para maibigay sa mga tao, lalo na sa transgender community na ating specific na tinalakay today. And sana rin full support ang ating mayor at si Ate Rita Robles at ang sangguniang panlusod, katulad ng na-discuss kanina, kasi kung walang participation, walang support nila, it will never be implemented in our city. And syempre, just because we are a rising and flourishing city, syempre, the health is our utmost priority dito sa ating Luzon. Hindi ba, Doktora? Kaya, nagpapasalamat ako, and we are proud na we are one and we are been involved in this significant event. Again, marami kong salamat. Good afternoon, mabuhay at bongga!